Ang ninuno. Para sa mga interesado sa spiritual bracelet pampaswerte at spiritual bracelet pangkalusugan, nasa comment section ang link. Simulan na natin ang kwento. Isa lang ang kailangan nating gawin sa ngayon. Kailangan nating makuha si Amara. Tugon ni Linay. Habang nag-uusap ang dalawa ay nagising si Ibrahim. Dahan-dahan itong bumangon, pero pinigilan ito ni Kado. Sandali lang, Ibrahim. Huwag ka munang kumilos. Hindi pa lubusang naghihilom ang sugat mo. Wika ni Kado. Bumalik ang binata sa pagkakahiga. Si Amara, kailangan natin siyang iligtas. Kasalanan ko ang lahat ng to eh. Dinala ko ang mga kalaban sa lugar. Wika ni Ibrahim. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Dahil kahit hindi tayo pumunta sa lugar na to, darating ang mga kalaban dahil alam nila ang katotohanan. Sa ngayon ang kailangan mong gawin ay magpagaling muna. Wika ni Linay. Kailangan mong makabalik sa kuta, Ibrahim. Doon malaki ang posibilidad na gumaling ka. Sa ngayon, wag mo munang isipin si Amara dahil hindi siya papabayaan ng mga magulang niya. Wika ni Kado. Tama si Gado, Ibrahim. Sa ngayon umalis na muna tayo dito. Binuhat ni Gado si Ibrahim. Agad na silang umalis papunta sa kuta ng mga rebelde. Hindi naman naging mahirap ang daan pabalik ng kuta. Pagkarating sa lugar, sinalubong ni Commander Roman ang tatlo. Anong nangyari sa inyo? Para kayong dinaanan ng dilubyo. Bilisan mo, Gado. Dalin mo siya kay Aling Magda. Wika ni Commander Roman. Kinausap ni Gado ang babaylan at si Tatang Kanor. Sinabi nito ang mga nangyari maging ang pagdukot kay Amara. Sino ba ang Amarang ito? At bakit gano'n na lang ang pagpapahalaga nyo sa kanya? Nagkatinginan ang dalawa. Nagpa siyang sabihin na ang lahat. Ikinagagala ko po kayo makilala. Ako po si Linay. Mula po sa tribo ng mga babaylan sa bundok na puti. Si Amara po, anak ng diwatang si Tungkong Langit at Alunsina. Nanlaki mga mata ni Aling Magda. Napatayo si Commander Roman sa kinauupuan sa mga narinig. Sigurado ka ba sa mga sinabi mo? Pasensya ka na, Ineng. Pero sa moderno nating panahon, mahirap paniwalaan ang mga sinasabi mo. Wika ni Aling Magda. Kung ganun po, nahihirapan din po kayo maniwala sa kakayahan nyo bilang manggagamot. Si Ibrahim, yung angkan niya, hindi po ba mahirap din silang paniwalaan? Tanong ng dalaga. Hindi naman nakapagsalita ang matandang babaylan. Kung totoo man ang sinasabi niyo, nasa malaking panganib ang buhay ng batang yon. Wika ni Commander Roman. Hindi lang si Amara ang manganganib kung sakali, Commander. Gagamitin ng tatay ni Ibrahim ang kapangyarihan ng bata upang maging mas malakas. Kaya kailangan natin silang mapigilan sa lalong madaling panahon. Tugon ni Kado. Dali-dali itong lumabas ng kubo. Naghanda. Sinundan ni Linay ang binata at kinausap. Paano mong kukunin ang bata sa kuta ng mga aswang? Mag-isa ka? Hindi mo kakayaning, Gado. Nilingon ng binata si Linay at nagsalita. Oo, hindi ko kakayanin, pero kailangan kong subukan. Wika ni Gado sabay lakad papunta sa kubo. Sinundan naman ito ni Linay. Nanlaki mga mata ng dalaga dahil nakita nito ang napakaraming sandata na nakasabit sa dingding ng kubo. Ganito kadaming sandata ang tinatago niyo sa lugar?
Tanong ni Linay. Tama ka. Bilang paghahanda sana sa mga sundalo. Kaso mukhang hindi na ito para sa kanila. Tugon ni Gado habang ikinakasa ang isang baril. Alam mong hindi tatalab sa mga aswang ang bala ng mga baril o kahit anong sandata na gawa ng tao, di ba? Magsasayang ka lang ng bala. Napangiti na lang si Gado sa sinabi ng dalaga. Matapos maganda ay kagad na itong lumabas. Laking gulat ng binata dahil sinalubong siya ng isang malakas na suntok. Anak ng... Sinong... Hindi na nito naituloy ang sasabihin nang makita si Ibrahim na nakatayo sa kanyang harapan. Hindi ka talaga nag-iisip. Ano ang panama ng mga bala ng baril mo sa mga gabunan? Kahit gaano pa kabilis sa mga bala ng baril mo, hindi ito tatalab sa katawan ng mga kalahi ko. Kung talagang gusto mong makuha si Amara, makinig ka sa akin. Wika ni Ibrahim. Agad namang tumayo ang binata at pinagpag ang alikabok sa kanyang damit. Hindi pwedeng matuloy ang balak ng iyong ama, Ibrahim. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong bawiin si Amara. Napailing na lang si Ibrahim dahil sa katigasan ng ulo ng kaibigan. Kung hindi kita mapipigilan, hayaan mong tulungan kita sa ibang paraan. Hindi pa tuluyang naghihilom ang sugat ko. Mahihirapan akong tanggalin ang lasong bumaon sa laman ko. Kaya ito lang ang magagawa ko para sa'yo. Bumunot ng punyal si Ibrahim. Sinugatan ang kanyang palad. Laking gulat ni Gado nang bigla siyang sakalin ng kaibigan. Ipinatak ang dugo nito sa kanyang bunganga. Nang masiguradong nalunok na ni Gado ang dugo, binitawan niya ito. Umuubo pa ito habang tumatayo, habang sinasapo ang kanyang dibdib. Anong ginawa mo? Panandalian lang ang epekto ng kakayahan na ibinigay ko. Kaya bilisan mo na. Tugon ni Ibrahim. Akmang magsasalita pa sana si Gado nang bigla nitong maramdaman ang kakaibang init ng sikmura. Napalo dito sa lupa dahil tila gumagapang ang init papunta sa kanyang dibdib hanggang sa buong katawan. Napasigaw na din ito nang makitang unti-unting nagmamarka ang mga letra sa kanyang balat. Ito ang mga letrang nakita niya sa katawan ng kaibigan. Humahangos si Gado habang unti-unting nagsisipaghabaan ang kanyang mga kuko. Maging ang ngipin niya, tumatalas din ang lahat. Sa loob ng maikling panahon, magiging kasing lakas kita, Gado. Katumbas ng lakas ng yan ang ikalawa kong anyo. Pero nakadepende ang lahat sa kakayahan ng pisikal mong katawan. Wika ni Ibrahim. Hindi nagsasalita si Gado. Humahangos lang ito habang pinagmamasdan sa salamin ang kanyang naging anyo. Hindi naman makapaniwala si Linay sa nasaksihan. Ni Sainagap, hindi nito inaasahang may ganong kakayahan si Ibrahim. Umalis na si Gado. Naiwan ang dalaga kasama si Ibrahim na nooy marahang nauupo sa sahig. Hindi ko inaakala na meron ka palang kakayahan na magbigay ng kapangyarihan sa isang mortal. Ginulat mo na naman ako eh. Wika ni Linay habang inaalalayan si Ibrahim papunta sa higaan nito. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya kong pagalingin ang sarili ko. Sundan mo si Gado. Bago sa kanya ang kakayahang taglay, kakailanganin niya ng tulong mo. Kagad umalis si Linay. Sinundan si Gado. Kaso nga lang hindi niya ito makahabol dahil napakabilis ng kilos ng binata.
Sinundan na lang nito ang mga bakas na naiwan hanggang sa maabutan niya si Gado. Huminto ang binata sa napakalawak na kapatagan. Walang makita ang dalaga, pero ramdam nito ang kasamaang dala ng hangin. Nakatago si Linay sa likod ng malaking puno habang inaantay nito ang susunod na gagawin ni Gado. Isang pangkat ng mga kalalakihan ang nakita niyang paparating. Nanlaki mga mata ni Linay nang mapagtanto na ang mga mandirigmang adlawan ang mga iyon. Dahil malapit sa kanya ang pangkat, dali-dali niyang hinarang ang mga ito. Sandali lang mga kasama. Nauna si Gado sa lugar. Ipinapayo kong antayin natin kung anong susunod niyang gagawin at saka tayo kumilos. Wika ng dalaga. Ngunit sadyang hindi mapigilan ang mga ito dahil dumating na din sa kanilang kaalaman ang nangyari sa kanilang pinuno. At dahil walang magawa ang dalaga, napilitan nitong ikulong sa mga matitinik na baging ang mga adlawan. Pasensya na, pero kailangan ko tong gawin. Wika ng dalaga at muling ibinaling ang tingin kay Gado. Laking gulat nito dahil wala na ang binata. Dali-daling tumakbo ang dalaga papunta sa pangkat ng mga kalaban at doon nakitang nakikipaglaban si Gado. Hindi na ito nagsayang pa ng panahon. Hinanap nito kung nasaan si Amara. Laking pasasalamat nito nang makitang buhay ang batang diwata. Marahang pinunta ni Linay ang kinaroroonan ni Amara. Pero sa kasamaang palad, napansin siya ng ilan sa mga kalabang nakabantay. Sinugod siya ng mga ito. Kaagad nagdepensa ang dalaga. Anong ginagawa mo dito, Linay? Hindi ka dapat pumunta sa lugar na to. Sino yung kasama mong aswang? Hindi yan si Ibrahim. Wika ni Amara. Si Gado ang aswang na yan. Ginamit ni Ibrahim ang kanyang dugo upang bigyan siya ng panandali ang kapangyarihan ng mga aswang. Kaya bilisan na natin ang makaalis na tayo dito. Wika ni Linay habang kinakalas ang mga tali ni Amara. Napasigaw ang bata nang biglang sakali ng isa sa mga kalaban si Linay. Halos malagutan ito ng hininga habang nakatingin kay Amara. Pilit itong sinasabi sa bata na umalis na sa lugar. Pero imbis na sumunod, biglang itinaas ni Amara ang kanyang kamay. Laking gulat ni Linay dahil biglang nilamon ng apoy ang kalabang sumasakal sa kanya. Nang makawala sa pagkakasakal, dali-dali nitong pinuntahan si Amara. Inilayo niya ito sa kuta. Mula sa kinaroroonan niya pinagmamasdan ang nangyayari. Tuloy-tuloy pa rin sa pakikipaglaban si Gado. Tila hindi ito nakakaramdam ng pagod. Hindi lingid kay Linay na puro aswang ang kalaban ni Gado. Kaya mas lalo itong namamangha. Lalo pa halos nakalahati na ni Gado ang bilang nila. At para masiguro ang kaligtasan ni Gado, nagpasya si Linay na tulungan na ito. Ginamit ng dalaga ang kanyang kakayahan, ang sayaw ng kamatayan. Umindayog ang dalaga sa himig na dala ng hangin. Ang bawat kumpas ng kamay nito, lumilika ng matatalas na patalim. Umiikot ito sa kanyang katawan. Hanggang sa ikumpas ng dalaga ang mga kamay papunta sa mga kalaban ni Gado. Mabilis naman ang naging reaksyon ng binata. Kaagad itong tumalon pa itaas para iwasan ang mga atake ni Linay. Naghiwa-hiwalay ang katawan ng aswang nang tamaan ng atake ng dalagang babaylan. Nagawa niya itong ubusin sa pamamagitan ng isang atake lang. Kaso nga lang hindi pa rin nakontento si Gado. Inikot nito ang paligid na tila may kung anong hinahanap. Umalis na tayo dito. Bilisan mo na! Wika ni Linay. Hindi ito pinapansin ni Gado. Patuloy sa pagtakbo ang binata habang hinahalughog ang mga maliliit na kubo.
Wala na siya dito. Natakasan ako. Wika ni Gado. Galit na galit ang binata ng mga sandaling iyon. Ramdam ni Linay ang malakas na enerhiyang inilalabas nito. Siguradong tumakas na siya dahil naramdaman ng presensya mo. Pero bakit niya iniwan si... Biglang napahinto si Linay sa pagsasalita. Nilingon niya si Amara. Laking gulat nito dahil nakita niyang may malaking nilalang na nakatayo sa likuran ng paslit. Napaangil si Gado nang makita ang nilalang. Dali-dali itong tumakbo papasugod sa kalaban. Pero napahinto ito nang makitang nakatutok sa leeg ni Amara ang matalas na kuko ng nilalang. Sige. Subukan mo. Tignan natin kung hindi magkanda butas-butas ang katawan ng batang to. Wika ng aswang. Alam kong hindi ikaw ang ama ni Ibrahim. Sino ka? At anong kailangan nyo kay Amara? Tanong ni Linay. Napalingon naman ang nilalang sa kanya at ngumiti ng nakakaloko. Tignan mo nga naman. Isang babay lang taghangin. Tama ka. Hindi nga ako ang tatay ni Ibrahim. Dahil magkapatid kami. Nanlaki ang mga mata ni Gado nang marinig ang sinabi ng aswang. Umangil ang binata. Sa sobrang galit nito ay hindi na napigilan ang sarili. Bigla itong nawala sa tabi ni Linay. Nang makita ito ng dalaga, nakatayo na ito sa likuran ng kalaban habang hawak-hawak ang kanang kamay nito. Napasigaw sa sakit ang nilalang. Nabitawan nito si Amara. Dali-dali namang tumakbo si Linay upang kunin ang bata. Sino ka? At saan mo nakuha ang kapangyarihan ng mga gabunan? Tanong ng kalaban. Hindi mo na kailangan malaman kung saan nang galing ang kakayahan ko. Tatapusin kita. Pero maaari bang malaman ang pangalan mo? Wika ni Gado. Amadeo. Tawagin mo kong Amadeo. Muling wika ni Amadeo sabay talon pa atras. Kung ganun, ikinagagala kitang makilala. Pero pasensya na. Kailangan na kitang... Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil bigla itong nakaramdam ng matinding sakit sa dibdib. Anong problema? Bakit bigla kang natigilan? Tanong ni Amadeo. Hindi naman makapagsalita ang binata dahil ramdam na nito ang unti-unting panghihina. Pero sa kabila nito, mas pinili ni Gado na tapusin na ang laban. Walang kaalam-alam ang binata na unti-unti nang nawawala ang bisa ng dugo ni Ibrahim. Hindi pa rin makagalaw sa kinakatayuan ng binata. Ramdam na rin ito ang panginginig ng tuhod. Wala na ba ang epekto ng dugo ni Ibrahim? Huwag kang magtaka kung bakit alam ko ang lahat ng ito. Kilala ko ang kapatid ko. At dahil pakialamero ka, magbabayad ka sa pagputol mo ng kamay ko. Wika ni Amadeo habang naglalakad papalapit kay Gado. Sobrang panghihina ng tuhod ang nararamdaman nito ng mga sandaling iyon. Sa isip ng binata, ito na ang katapusan para sa kanya. Itinaas ni Amadeo ang kamay at nakaamba ang matatalas nitong kuko sa dibdib ng binata. Napapikit na lang si Gado. Inantay na tumama ang atake ng kalaban. Habang nakapikit, nakaramdam ng pamilyan na enerhiya ang binata. Dahan-dahan nitong nagmulat. Nasumpungan ng binata ang isang imahe. Bilisan mo, Gado. Umalis ka na dito. Ako na ang bahala sa kapatid ko. Nakahinga ng maluwagang binata nang malamang si Ibrahim ang dumating. Pinilit nitong makatayo, pero sadyang mahina ang katawan. Kaya naman walang nagawa si Ibrahim,
kundi sipain ang kaibigan palayo sa kanilang kinaroroonan. Aray ko. Walang iya ka talaga, Ibrahim. Mamaya ka sa akin. Kaya siguraduhin mong mananalo ka dyan. Dyan sa utol mo na amoy patay na daga. Wika ni Gado. Ngumiti lang si Ibrahim. Muling ibinaling ang atensyon sa kalaban. Tignan mo nga naman. Ang alibughang anak. Sayang lang, hindi mo naabot ang buhay ang ating ama. Nakita mo sana kung paano siyang naghirap sa kamay ko. Nanlaki ang mga mata ni Ibrahim. Hindi maunawaan ni Gado ang nangyayari. Dahil ang buong akala nito, tatay ni Ibrahim ang may gawa ng lahat. Anong ginawa mo kay ama? Walang iya ka. Tanong ni Ibrahim. Alam mo, masyadong matanda na yun eh. Matigas ang ulo. Kaso kailangan masunod ang nakasaad sa propesiya. Pero dahil sa'yo, nagbago ang paninindigan ng mahal na ama. Hindi maaaring hindi may sakatuparan ng propesiya. Tugon ni Amadeo. Napagtanto ni Ibrahim na pinakinggan ng kanyang ama ang pakiusap sa kanya. Kung ganon, nakinig pala si ama sa kahilingan ko. Pero ikaw, anong ginawa mo? Muling tanong ni Ibrahim. Ramdam ni Gado ang galit sa boses ng binata. Dali-daling tumayo si Gado. Hinila palayo si Linay at Amara. Lumayo kayo, Linay. Hindi nyo magugustuhang makita ng malapitan ng susunod na mangyayari. Wika ni Gado. Gumawa ng malakas na pananggalang si Linay. Anong ibig mong sabihin, Gado? Tanong ni Amara. Hindi ko may papaliwanag sa'yo. Pero kung ano man ang nakita niyong lakas kanina sa akin, 5 beses ang maaaring ipamalas ni Ibrahim. Lalo pat nag-aapoy na sa galit ang taong yan. Hindi nga nagkamali ng hinala si Gado. Laking gulat nito nang biglang naglabas ng napakalakas na enerhiya si Ibrahim. Nabasag ang pananggalang na ginawa ni Linay at sa sobrang lakas ng puwersa, tumalsik ang mga ito palayo. Katumbas ng isang diwata ang kapangyarihan ng gabunang yan. Sabihin niyo sa akin, anong totoong pagkatao ni Ibrahim? Tanong ni Amara habang pinagmamasdang magbagong anyo si Ibrahim. Halos walang pagbabago sa pagkatao nito. Tanging ang kulay ng balat at buhok nito ang nag-iba. Kung kwento ni Ibrahim ang pagbabatayan, siya ay isinilang na kalahating diwata at kalahating gabunan. Paliwanag ni Gado na labis namang ikinagulat ni Amara. Hindi rin lingid sa kaalaman nito na may ganong kaganapan. Pero ni Sainagap, hindi nito inakalang masusumpungan niya ang sinasabing alamat na nilalang. Sabihin mo sa akin, sinong kanyang ina? Tanong ni Amara. Kung maragtas naming mga babaylan ng pagbabatayan, sinasabing isang mandirigmang diwata ang ina ni Ibrahim. Hindi lang malinaw kung sino, pero ayan sa harapan natin ang patunay. Dito na unti-unting naglinaw sa isipan ni Gado ang lahat. Ang mga markang nakasulat sa balat ni Ibrahim, ang mga tato sa katawan ng mandirigbang diwata, si Ina Gunid. Mabaging langit. Si Ina Gunid ang ina ni Ibrahim. Hindi na ako magtataka. Kaya naman pala napakalakas ng taong yan. Muling ibinaling ang tingin sa dalawang naglalabang aswang. Kitang-kita ang takot sa mukha ni Amadeo. Maging ito ay nagulat sa ipinakitang lakas ng kapatid. Namana mo ang kakayahan ng dalawa mong magulang. Yan ang bagay na kinaiinggitan ko sa'yo. Wika ni Amadeo. Sinugod niya si Ibrahim
Hinawakan lang nito ang kamay ng kapatid. Walang reaksyon ng muka. Blankong titig lang ang sinagot nito kay Amadeo. Walang hiya ka. Pinatay mo si ama. Pagbabayaran mo ng buhay mo ang ginawa mo. Wika ni Ibrahim. Hindi maipinta ang mukha ni Amadeo. Ito ang kinakatakutang anyo ng kapatid. Ang ikalima. Ang huling antas ng pagpapalit ng balat ni Ibrahim. Mapapatay mo man ako, Ibrahim. Alam mo nga habulin ka ng iba nating kapatid. Nakagaya ko, gustong matupad ang propesiya. At sa oras na magsama-sama sila, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Wika ni Amadeo. Sisiguraduhin ko din sa'yo na hindi sila magtatagumpay. Tugon ni Ibrahim. Sabay suntok sa sikmura ni Amadeo. Napalo dito, ngunit tumatawa pa din ng nakakaloko. Hayaan mo na lang ba na tapusin kita? Lumaban ka! Wika ng binata habang patuloy na binabayo ng suntok si Amadeo. Maging sinagado, nararamdaman ng dagungdong ng bawat pagtama ng kamao ni Ibrahim. Hindi na nagawang manlaban pa ni Amadeo, kaya tinuluyan na ito ng kapatid. Matapos itong patayin ay kaagad nagbalik sa normalang binata. Hila-hila nito ang bangkay ni Amadeo. Ano pang gagawin mo sa traidor na yan? Huwag mo sabihing bibigyan mo pa ng maayos na libing yan. Pinatay niya ang tatay mo. Wika ni Kado. Susunugin ko ang katawan ni Amadeo dahil may kakayahan ng mga gabunan na muling mabuhay. Tugon ni Ibrahim. Alam ni Gado na dahilan lang ito ng kaibigan at nauunawaan niya ito. Kung ganon, ako na ang kukuha ng mga kahoy na gagamitin. Wika ni Gado. Matapos mailagay ang bangkay sa gitna ng mga tuyong kahoy, si Linay ang nagsindi nito. Kahit pang pinakamasamang nilalang, may karapatan sila ng isang desenteng pamamaalam. Matapos ang kaganapan, mabilis na bumalik si Gado sa kuta ng mga rebelde. Ngunit bago pa man sila tumuloy, pinakawalan ni Linay ang mga adlawan na ikinulong. Kinausap ni Amara ang mga ito na bumalik na sa kanilang pamayanan at sabihan ang iba sa posibleng mangyayari. Mabilis namang umalis ang mga ito. Halina kayo. Siguradong nag-aantay sa atin sina Commander Roman. Pasikat na din ang araw, kaya wala tayong dapat alalahanin. Wika ni Gado. Ngunit sinalungat ito ni Ibrahim. Walang pinipiling oras sa mga gabunan, Gado. May kakayahan kaming magpalit ng anyo kahit tirik ang araw. Kaya kailangan pa rin nating mag-ingat. Sa mga sandaling ito, siguradong alam na ng mga kalahi ko ang nangyari kay Amadeo at maaari nilang salakay ng kampo. Tugon ni Ibrahim. Kagad na silang umalis sa lugar. At habang papalapit sila, nakakamoy si Gado ng kung anong nasusunog. Malapit na sa kampo ng mga rebelde ang kinaroroonan nila ng mga sandaling iyon. Kaya umakyat sa puno ang binata upang matanaw ang kanilang pamayanan. Laking gulat nito nang makitang nagmumula ang makapal na usok kung nasaan ang kanilang kuta. Masama ang kutob ko sa makapal na usok. Magmadali na tayo, Ibrahim. Wika ni Gado at dali-daling nagtakbuhan ng apat. Nakahinga sila ng maluwag nang makita kung ano ang nangyayari. O tamang-tama ang dating nyo. Patapos na kami sa pagkakatay na mga kambing. Siguradong gutom na kayo.
Kaya magpahinga muna kayo at maglinis ng katawan. Wika ni Commander Roman. Natawa naman si Ibrahim sa naging reaksyon ni Gado. Pero minabuti na lang nito na itago sa sarili ang opinyon. Dinala ni Gado si Amara kay Aling Magda upang makilala ito. Manghang-mangha ang matandang manggagamot nang makita ang bata. Ni sa pangarap, hindi niya naisip na makikita ang isang diwatang nagkakatawang tao. Mahabaging langit. Totoo nga. Isa kang ang anak ng diwata. Maaring hindi makita ng pangkaraniwang mata ang iyong totoong anyo. Pero hindi mo ito maitatago sa mga kagaya kong babaylan. Wika ni Aling Magda. Dito nagpasya si Amara na ipakita ang totoong anyo. Wala na din sigurong silbi kung itago ko pa yung totoo kong anyo. Wika ni Amara. Matapos itong magsalita, nabalot ng gintong liwanag ang katawan ng paslit. Unti-unting nagbago ang hubog ng katawan, maging ang kulay ng buhok. Nang humupa ang liwanag, tumambad sa kanila ang napakatangkad na babae. May gintong buhok, mahabang tenga, kagaya ni Ibrahim. Kulay asul din ang mga mata. Amara, ikaw ba talaga yan? Tanong ng binata habang kinuusot ang mga mata. Napangiti ang dalaga. Ako nga ito, Gado. Anyo ko lang ang nagbago. Kaya wala kang dapat ipagtaka. Napailing si Gado sa mga nangyayari. Ano kaya yung susunod kong makikita? Huwag naman sanang kurwahing may sakay na lalaking may puting damit. May mahabang balbas, may hawak na tungkod na gawa sa ginto. Natawa na lang ang mga ito sa naging reaksyon ng binata. Laking gulat nila. Biglang bumagsak si Gado. Mabaging makiling. Anong nangyari sa'yo, Gado? Kumising ka! Sigaw ni Aling Magda habang sinasampal ang mukha ni Gado. Paniguradong napagod po siya ng husto, Aling Magda. Hindi po sanay ang katawan niya sa ibinigay kong bagong lakas. Wika ni Ibrahim. Lingid sa kaalaman ni Gado na ang ginawa ng kaibigan habang buhay nang mananatili sa kanyang katawan. Ang buong akala ko, pansamantalang lakas ang pinahiram mo sa kanya. Siguradong magugulat si Gado sa oras na malaman niyang habang buhay niyang tataglayin ang kapangyarihan ng isang gabunan. Wika ni Aling Magda. Sinadya kong sabihin sa kanya na pansamantala lang ang kakayahan dahil ayokong abusuhin ni Gado ang katawan niya. Tignan mo ang nangyari. Paniguradong ilang araw din ang bubunuin bago siyang makabawi ng lakas. Tugon ni Ibrahim. Alam din ito na hindi kakayanin ng katawan ni Gado ang napakalakas na kapangyarihan. Hindi ko alam kung paanong natanggap ng katawan ni Gado ang dugo ng isang kagaya mo. Muling tanong ni Aling Magda. Kahit ako naman po, nasorpresa sa naging resulta ng ginawa ko. Ang buong akala ko, magwawala si Gado dahil hindi niya ito kayang kontrolin. Pero nagulat ako sa buong panahon na nasa anyong aswang siya. Kontrolado niya ang mga pangyayari. Tugon ni Ibrahim. Iba ang disiplina ni Gado simula nung bata pa siya. Hanggang ngayon, kapag may ginusto siyang makuha, kahit gaano pa kahirap ang pagdaanan niya, makukuha niya ito. Paliwanag ng matandang babaylan. Napagtanto ni Ibrahim na totoo ang sinasabi nito dahil siya mismo ang nakasaksi sa lahat ng pinagdaanan ni Gado. Kung sa bagay maging ako, alam ko ang kapasidad ni Gado. Kaya hindi na din ako magugulat na balang araw mapantayan niya ang lakas ko.
Pag-uusap ng dalawa. Nang lingunin sila Amara at Linay, abala din ang mga ito sa pag-uusap. Pinili ni Ibrahim ang magpahinga dahil alam nitong may mga kaganapan silang dapat pagandaan. Kinabukasan ay nagulantang si Ibrahim dahil may kung sinong humahatak sa kanya patayo. Nang magmulat ng mata, nakita nito si Abong. Manong Ibrahim, gising! Nandito na mga katribo natin! Pupungas-pungas pa ang binata ng tumayo. Nang mapagtanto nito ang sinabi ni Abong sa kanya, naalimpungatan nito at dali-daling lumabas ng kubo. Teka, anong sabi mo? Nandito ang mga agbuong. Anong ginagawa nyo? Alam nyo bang napakadelikado? Wika ng binata. Kitang-kita nito na nakikipagtawanan si Gado sa ilang kasapi ng mga agbuong. Maging si Linay at Amara, tumutulong na din sa paghahanda ng makakain. Pasensya na po, Manong, kung hindi po kami nakapagsabi. Alam po ng mga nakakatanda na kailangan nyo ng tulong. Wika ni Abong. Tama ka, Abong. Sa totoo lang, libo ang puwersa ng mga kalahi ko at hindi namin kakayanin kahit pa sabihin kong si Gado ay isa na ding gabunan kagaya ko. Nagulat si Abong sa sinabi ni Ibrahim. Ibinaling nito ang tingin sa kinaroroonan ni Gado. Nakita nga ang malaking pinagkaiba ng binata simula nang una silang magkaharap sa isang labanan. Pero Manong, walang taong mabubuhay kapag sinalina ng dugo ng gabunan. Tanong ni Abong. Dahil sa pangkaraniwang tao, ang dugo ng isang gabunan lalo na kung mula sa linya ng mga maharlikang uri, mabisang lason. Susunugin ito ang katawan ng pagpapasahan mula sa loob. Isa din ito sa ikinagulat ko, Abong. Hindi ko nga akalaing magagawang lampasan ni Gado ang kamatayan. Imbis na lasunin siya ng dugong nagmula sa akin, kumapit ito sa katawan niya at lalo pa itong lumakas. Tugon ni Ibrahim. Bagay naman na nakakuha ng atensyon nito. Ni minsan ay hindi inusisa ng binata ang pagkatao ng kaibigan. Kaya naman naisipan nitong kausapin si Tatang Kanor. Sakto namang nakikitulong ang ama ni Gado sa pagluluto. Nilapitan ito ni Ibrahim upang kausapin. Tatang Kanor, pwede ko po ba kayong abalahin sandali? May mga katanungan lang po ako. Napangiti ang matanda at kagad na sumagot. Aba oo naman. Yaman din lang na nandito ka na. Bakit hindi mo muna ako tulungan sa pagluluto? Ano bang itatanong mo? Wika ni Tatang Kanor. Pasensya na po kayo, Tatang Kanor. Pero kung ayos lang po sa inyo, maaari ko bang malaman ang nangyari sa nanay ni Gado? Hindi pa kasi nababanggit ng kaibigan ko eh. Biglang natigilan si Tatang Kanor. Huminga ng malalim at muling nagsalita. Pakiabot mo nga sa akin yung mga nabalatang patatas. Wika ni Tatang Kanor. Nung una akala ni Ibrahim ay nagalit ito, kaya hindi na muling nagtanong pa ang binata. Pero laking gulat nito nang kusang magkwento si Tatang Kanor. Ang totoo, Ibrahim, hindi nakilala ni Gado ang kanyang ina. Nagpalinga-linga ang matanda upang siguraduhin walang ibang nakakarinig sa kanila. Sanggol pa lang siya nang mapulot namin sa gubat. Oo, Ibrahim, hindi ko totoong anak si Gado. Nanlaki ang mga mata ni Ibrahim. Hindi ito makapaniwala sa mga narinig. Teka, alam po ba ito ni Gado?
Tanong ni Ibrahim. Walang alam si Gado. Pinili naming huwag ipagbigay alam sa kanya. Napulot ko si Gado. Bago pa man kami umakyat sa kabundukan at nagpa siyang maging rebelde. Wika ni Tatang Kanor. Dagdag pa nito. Namulat at nagkaisip si Gado bilang anak ng rebelde. Namuhay ng simple, na hindi man lang inalam ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Pasensya na po kayo, Tatang. Pero naitanong ko lang po ang tungkol sa bagay na to dahil nagtataka ako kung bakit hindi nalason si Gado ng dugo mula sa akin. Salip ay kumapit ito sa kanya. Naging mas malakas pa ang kaibigan ko. Tugon ni Ibrahim. Hindi ko rin masasagot ang tanong mo, Ibrahim. Pasensya ka na. Sa totoo lang, hindi ko din alam ang totoong pagkatao ng batang itinuring kong anak. Panahon siguro ang makakapagsabi sa atin ito. Wika ni Tatang Kanor. Habang nag-uusap ay biglang nagkaroon ng kaguluhan sa labas. Dali-daling lumabas sina Ibrahim. Nagulat ito dahil isang pamilyar na muka ang nasumpungan nitong papasok sa kuta. Dali-daling tumakbo ang binata upang salubungin ito at mapigilan ang mga rebelde. Sandali lang. Kilala ko po ang matandang yan. Mga kasama, hayaan niyo siyang makapasok. Wika ni Ibrahim. Sinasabi ko na nga ba, nandito kang bata ka. At mukhang maayos naman ang lagay mo dito. Sabihin mo kung anong nangyari sa'yo at nasaan si Amadeo. Tanong ng matandang babae na itago na lang natin sa pangalang Nanay Belia. Napayuko si Ibrahim at kagad na sumagot. Wala na po si Amadeo. Hindi niyo po ba alam ang nangyari? Si Amadeo ang pumatay sa aming ama. Inamin niya to sa harapan ko. Tumatangulang ang matanda. Inaya siya ni Ibrahim na pumasok sa isang kubo. At saktong naroon si Linay at Amara ng mga sandaling iyon. Nanlaki mga mata ni Nanang Belia nang mahagip ng tingin si Amara. Ramdam nito ang kakaibang presensya ng dalagang diwata. Anong ginagawa ng isang diwata sa lugar na ito? Ibrahim, magpaliwanag ka. Wika ni Nanang Belia. Hindi naman nagdalawang isip si Ibrahim na ipaliwanag ang lahat sa matanda. Siya po ang dahilan kung bakit kami nagkabangga ni Amadeo. Dinukot po ng kapatid ko ang dalagang yan para may sa katuparan ng propesiya. Napailing si Nanang Belia sa mga narinig. Talagang hindi nakikinig si Amadeo sa mga sinabi ko. Napakatigas ng ulo ng batang yan. Dahil sa nangyari, kayo-kayong magkakapatid ang magkakabangga. Hindi ito ang gustong mangyari ng tatay mo. Wika ni Nanang Belia. Mas nagulat pa ito nang marinig ang sinabi ni Ibrahim. Nagbabalak na sumalakay ang mga kapatid ko sa lugar na ito. Nagkaisa silang ituloy ang pagsasagawa ng propesiya at ang dalagang diwata ang susi para sa kaganapan. Wika ni Ibrahim. Nanlaki mga mata ng matanda. Hindi alam ni Ibrahim na dito masasagot ang katanungan tungkol kay Gado. Wala na tayong magagawa kung hindi harapin sila. Kung nabubuhay lang sana ang kapatid mo sa ina, hindi sana tayo mangangamba ng ganito. Biglang pumasok sa isipan ni Ibrahim ang mga kwento ni Nanang Belia. Ang totoo, Nanang Belia,
Ngayon ko lang din naalala ang tungkol sa kapatid ko. Sabihin niyo po sa akin, saan po ba niya iniwan ang kapatid ko? At kung nabubuhay man siya ngayon, ilang taon na ito? Tanong ni Ibrahim. 2 taon ang tanda mo sa kanya. Kaya malamang, 20 taon na siya ngayon. Iniwan siya ng iyong ina sa kapatagan sa bahay ng isang magsasaka. Tugon ni Aling Belia. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang pumasok si Tatang Kanor. Ibrahim, iniwan mo ako sa kusina. Anong? Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin dahil biglang napatayo si Nanang Belia. Ikaw ang magsasakang pinag-iwanan ng sanggol. Sabihin mo sa akin, nasaan ang bata? Wika ni Nanang Belia. Hindi naman makapagsalita si Tatang Kanor. Maging si Ibrahim ay nagulat sa mga narinig. Ano pong sinasabi niya? Ay pasensya na po. Pero hindi ko kilala ang tinutukoy niya. May sanggol akong napulot sa atangan ng bahay ko noon. Pero hindi ako sigurado kung siya ang tinutukoy ba. Nanlaki ang mga mata ni Ibrahim dahil napagtanto nito. Si Gado ang tinutukoy ni Tatang Kanor. Posible kayang si Gado ang tinutukoy niyo, Nanang Belia? Tanong ni Ibrahim. Isang paraan lang ang alam ko para malaman kung siya ang nawawala mong kapatid sa ina. Nasaan ba siya? Tanong ni Nanang Belia. Sinamahan ni Ibrahim papunta sa kubo kung saan nagpapahinga si Gado. Pagpasok ay marahang nilapitan ng matanda ang natutulog na binata. Naglabas ito ng kris. Itinabi kay Gado. Nagliwanag ang sandata. Napangiti si Nanang Belia. Hindi nga ako nagkamali. Siya nga ang nawawala mong kapatid. Ang kris na ito ang patunay. Sasagot lang ang sandatang ito sa taong may dugo ng totoong may-ari. Hindi makapaniwala si Ibrahim sa mga narinig. Masyadong mabigat ito para sa kanya. Matagal ko nang kasama si Gado. Ni minsan, hindi ko man lang naisip na siya palang nawawala kong kapatid kay ina. Nasagot na din ang katanungan ko kung bakit hindi siya nalaso ng dugo ko. Meron siyang taglay na dugo ng diwata. Wika ni Ibrahim habang hinahawakan ang noo ni Gado. Wala pa itong malay. Nagulat maging si Tatang Kanor dahil ang buong akala niya ay pangkaraniwang bata lang ang inalagaan. Bakit hindi mo nabanggit ang bagay na ito nung mas maaga, Ibrahim? Tanong ni Tatang Kanor. Minabuti ko lang na itago ito sa pag-aakalang wala din naman kayong maitutulong. Pero nagkamali po ako. Kung mas maaga kong sinabi sa inyo ang lahat, maaga ko din sigurong malalaman. Tugon ni Ibrahim. Siguradong magugulat si Gado sa lahat. Pero kailangan niyang malaman ang lahat ng ito. Sa totoo natutuwa ako. Dahil magkapatid pala kayo ng anak ko. Buong buhay ni Gado naghahanap siya ng nakakatandang kapatid. At ngayon ito ay nagkatotoo. Wika ni Tatang Kanor. Ngayong nahanap ko na ang kapatid ko, hindi na ako mag-aalala sa mga plano ng iba ko pang kapatid. Tugon ni Ibrahim. Muli silang lumabas sa kubo at hinayaang magpahinga si Gado. Ilang araw na itong natutulog. At ayon kay Nanang Belia, normal lang ang reaksyon ng katawang naninibago sa kakayahan ng isang gabunan. Mabuti na lang at naitabi ko ang punyal. Gusto kong ibigay mo ito sa kapatid mo sa oras na magising siya.
Ang sandata mismo ang magpapakita sa kanya ng katotohanan. Ngayon kailangan ko nang umalis. May mga bagay pa kong kailangang gawin. Ang tungkol naman sa dalagang diwata, protektahan mo siya, Ibrahim. Dahil alam mo na kung ano ang mangyayari sa oras na mapasakamay siya ng mga kapatid mo. Wika ni Nanang Belia. Kagad itong naglaho matapos makipag-usap. Umalis na siya sa lugar. Iniwan ng matanda ang pag-asa na magtatagumpay sila sa laban kontra sa mga gapunan. Ang ninuno. Ang ninuno. Para sa mga